focus. Mga taong low self-esteem o mababa ang pagpapahalaga sa sarili o kulang ng pagmamahal sa sarili. At iniisip nila na ang pag-target sa ibang tao ang makakapag-boost ng self-esteem nila. Ang nakakatawa pa, sila pa ang marunong mag-pinpoint kung ano ang insecurities ng iba. Katulad ng ibang tao, magpo-post sa social media na may nangchichismis daw sa kanila. Pero gawain din naman nila yon. Bumabalik lang. Nagagamot kasi ang kanilang ego sa pamamagitan ng pananakit ng damdamin ng iba. Pero ang pinaka-importante ay kung paano tayo mag-respond sa ginagawa nila sa atin. Huwag na tayo maghanap ng kasagutan kung bakit ginagawa nila ito. Dahil alam na natin na kulang sila sa pansin. Number 2, naiinggit sila. Sabi ko nga kanina, kulang sila ng pagmamahal sa kanilang sarili. Kung wala kang tiwala sa kakayahan mo, kung wala kang tiwala sa sarili mo, madali ka ring mainggit kung nakikita mong maunlad ang buhay ng kaibigan mo. Sa kakapokus nila sa buhay mo, mabubuo na ang inggit sa puso nila. Palagi na silang nakabantay sa bawat galaw mo. Kaya ang kanilang pakay ay pabagsakin ka. Ang tagumpay mo ay kabiguan sa kanila. Ang kabiguan mo ay tagumpay sa kanila. Ayaw nilang makita na maangatan mo sila. Gusto nila na sila ang angat o gusto nilang pantay lang kayo. Pero mas gusto nila na nasa baba ka lang nila. Kung nalaman kong may mga taong naiinggit sa akin, mas ikakatuwa ko pa yon. I won't feel bad because I know that I'm doing exceptionally well and I'm doing the things that they're not doing. Kaya dapat matuwa ka kung may naiinggit sa'yo dahil ibig sabihin na nasa itaas ka na. Kung may mga tao mang tumawa sa pagkabigo mo, manahimik ka lang. Hayaan mo sila na mag-usap-usap ng negatibo. Your success annoys them. Success gets greater because it is not only your work that is proving great, but also yourself. Pero hindi naman lahat ng naiinggit sa'yo ay mananatiling ganyan. Darating din naman ang panahon na mapapagod sila sa kakabuga ng negatibo hanggang matutun silang tanggapin kung ano ang narating mo ngayon at bibigyan ka na nila ng space. Ang mga taong hindi pa rin makatanggap na umangat ka sa buhay, mananatili silang magchichismis sa likod mo at marunong din silang tumawa kapag kaharap ka. Mga plastic, di ba? So all in all, you will learn to care less about who feels jealous of you and continue to do what you're best in. So jealousy at the end will bring you more success and more jealousy. Number 3, gusto nila importante sila. Gusto nila na sentro sila ng atensyon. Dapat sila ang VIP. Gusto nilang bumagsak ka para sila naman ang makita ng maraming tao. Sa totoo lang naman, nobody likes to feel small or insignificant. But some people use put-downs to give themselves greater importance. Madalas ko itong nakikita sa movies, pero may nangyayari din sa totoong buhay. About mana, kaharian, trono. Gusto nilang atakihin kahit kaduguman nila yon para lang makatungtong sa pinapangarap nilang buhay o posisyon. Wala silang pakialam sa buhay ng iba, basta't mapansin lang sila. Ayos na sa kanila yon. Sabi ko nga, hindi lang ito nangyayari sa TV. Sa realidad rin. Lalo na sa workplace, ang daming sip-sip. What these people don't realize is that, whilst this approach might work to a small extent in some cutthroat business arenas, it often has the opposite effect in general life. Sila lang din ang maapektuhan. Nakuha nga nila ang kanilang pangarap, pero ang respeto ng mga tao ay hindi nila nakukuha. Masaklap pa rin ang buhay nila, di ba? Number 4, gusto nilang magustuhan sila. 如果你需要长期使用电脑，那这个支架一定是你需要的。